Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at welcome po sa pilot episode ng Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosup at ng Radyo Pilipinas World Service. Dito natin pag-uusapan ang iba't ibang programa at serbisyo ng Amosup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. At tatalakayin din natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers. Pero bago tayo magsimula, ay meron akong gustong i-share na fun fact. Alam nyo ba na sa 1.89 million na seafarers sa buong mundo ay nasa 1/3 ang mga Pilipino? That's right, tayo po ang number 1 o top labor providing country sa buong mundo. Noong 2023, last year, nag-deploy po ang Pilipinas ng mahigit 578,000 seafarers. Base po yan sa datos ng Department of Migrant Workers o DMW. Kaya talaga namang saludo po tayo sa mga kababayan nating itinataas ang bandilang Pilipinas sa pagbabarko. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig sa atin. Alagang Amoso. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, ngayong araw ay pagtutuunan po muna natin ng pansin ang Amosup bilang isang organisasyon. Ano nga ba ang Amosup? Para sa diskusyon natin, mapalad tayong makasama sa programa ang isa sa mga legal counsels ng Amosup na si Attorney Luis Micaela Escarilla. Magandang araw po, Attorney Mickey. Hi, good morning po, Miss Cam. Welcome to Alagang Amosup. Thank you for inviting me po. Okay, si Attorney Mickey po ay ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Amosup na babaeng lawyer. Kaya bilang alam din po natin na meron din tayong mga babaeng seafarers, siya po yung takbuhan ng mga female members natin na may mga gustong idulog sa Legal Affairs Office ng Amosup. Okay, Attorney Mickey, marami pa rin kasing nagtatanong, ano nga ba ang Amosup? May iba nagsasabi kasi, government agency ba ang Amosup? May iba naman nagtatanong na, ang Amosup ba ospital or clinic? Yan. So, ano nga po ba ang Amosup, Attorney Mickey? Yes, ang Amosup po it is a non-profit labor organization na nagre-representa po sa mga seafarers na Pilipino. Hindi tayo ospital lang, but we have facilities like Amosup Hospital. So, yun po, we are a labor organization representing seafarers na tumutulong na maitaas yung mga pangangailangan, mga rights ng seafarers, hindi lang dito sa Philippines, kundi lalo na yung mga international going seafarers natin. Okay. Thank you, Attorney Mickey. So, of course, sa atin, ng mga familiar sa organization, hindi lingid sa kaalaman natin na ang Amosup, itinatag siya ni Captain Gregorio S. Oca, isang master mariner, so seafarer din siya. So, alam niya yung mga challenges on board, kaya itinatag niya yung Amosup noong 1960. And ngayon, ang presidente naman natin, si Dr. Conrado F. Oca, isang doktor, so talagang pinalawig niya, in-extend niya sa iba't ibang provinces yung service units ng Amosup, specifically the Family Medical and Dental Plan. So, aside from that, Attorney Mickey, marami pang mga service units ng Amosup. So, pwede bang bigyan mo kami ng overview? Ano ba yung mga serbisyo, welfare services ng Amosup para sa mga miyembro? Regarding po sa welfare benefits natin sa Amosup, no, tatlo po yung pinakamahalagang tutuunan natin ng pansin sa Amosup. Unang-una, syempre, family shelter. Shelter. And then, of course, ang pinaka-importante ngayon, ang health and medical needs ng family, and most especially din yung education. With regards sa family medical and dental plan natin, we have different hospitals all over the Philippines. And just recently, nagkaroon tayo ng groundbreaking. Nitong May lang, 'di ba? Nung sa Cagayan
De Oro Complex, which hopefully will be finished within 2 years. Yung target natin kasi with the Family Medical Dental Plan is to help not only the seafarers but their dependents as well. And then, ang importante doon is that habang yung seafarer nakasakay hanggang 6 na buwan pagbaba niya, maaaring gamitin ng pamilya niya ang hospital facilities natin. Next is yung shelter na tinatawag natin. We have the sailor's home. Doon tayo nakikater ng mga seafarers na galing sa probinsya, tapos magpa-process ng papers within NCR or even sa Region 6 meron na din tayo. Yung iba naman with regards sa education, we have MAAP na tumutulong din magbigay ng masters not only doon sa mga seafarers na, most especially doon sa mga aspiring seafarers. So far, yun yung pinaka-focus natin for them. And meron din tayo iba pang service units like the slop chest. Yes, yeah. Yung slop chest, it's actually it's a grocery store which yung mga seafarers natin, pwede silang bumili or yung dependents sila, pwedeng bumili ng mga grocery supplies nila ng mas mura kesa doon sa retail price na binibigay. Meron ding scheme or plan doon na ang seafarers pwedeng kumuha ngayon ng mga groceries ng kailangan nila bago sila umalis and then salary deduction. Depending yan sa manning agency nila. Syempre. And meron din tayong Provident Fund. Yes, yung Provident Fund, yun yung tinatawag nating quote-unquote retirement plan. Usually doon nagkakaroon ng problema. Hindi lang problema, confusion sa seafarers. Akala kasi nila Provident Fund is different from their retirement plan. Pero iisa lang po yun. Yung Provident Fund, yun na po yung retirement plan which in yung mga seafarers, habang nakasakay sila sa mga vessels na enrolled sa AMOSUP or with CBA sa AMOSUP, certain part, or no, not certain part, yung employer nila naguhulog on their behalf sa isang plan para sa kanila which in return, makukuha nila upon their retirement. Meron tayong criteria doon sa kung kailan or kung magkano ang pwede nilang kunin. Pero gusto nilang malaman po, maaari naman nila tayong kontakin para sa much better na pagpapaliwanag sa kanila kung paano talaga yun. Okay. And lastly, meron tayong Legal Affairs Office which you're a part of. Yes. So anong kind of assistance yung ine-extend ng Legal Affairs Office natin sa mga miyembro ng AMOSUP? Yes, with regards po sa legal affairs natin, tayo sa legal affairs, tumatanggap ng kahit na anong tanong naman actually ng seafarers. They can contact us, especially doon sa mga problema or may important matters sila with regards to their CBA or collective bargaining agreement. And most of the time, ang dinudulog naman nila sa atin din is once na nagkaroon ng repatriation, medical repatriation, tumutulong tayo sa grievance machinery na tinatawag. Doon yung kung saan yung seafarer, meron silang disability claim against their employer. Doon matutulungan natin sila kung paano matutulungan, ma-explainhan natin sila ng maigi kung magkano lang ba dapat ang kanilang makuha based on their CBA at kung paano yung tamang proseso nang walang minamadali. So isa pa sa mga interesting na ginagawa ng AMOSUP on behalf of the members ay yung pag-negotiate sa mga wage increase nila. So isa to sa, for me, mahalaga kasi yan yung talagang, di ba, wage, yung kita, yung sahod ng mga seafarers, mahalaga yan eh. And si AMOSUP, our union ensures na up to par sa global standards yung salary ng mga miyembro ng AMOSUP. So paano nangyayari po yung negosasyon kung paano i-increase yung mga salary ng seafarers? With regards naman sa negotiation sa salaries, meron tayong tinatawag na tripartite, which in kasama ang union, ang employer at ang ating government itself. Minsan nakakasama nating tanong ngayon kung paano yan. Ang main goal ng AMOSUP is to make sure, kagaya nga sabi mo, Ms. Camps, is to make sure that the salaries of our seafarers are at par with those international or other nationalities. And binimake sure din natin sa AMOSUP na yung pinaglalaban or nine-negotiate natin as a union is within the limits or within the MLC 2006 or the Maritime Labor Convention 2006 na minimake sure natin na lahat ng nasa CBA natin pasok doon. Minimake sure natin syempre na
may laban yung seafarers, yung Filipino seafarers natin. Kahit na anong mangyari sa kanila on board. Yung regarding sa, okay, babalik ako, sorry. Medyo nag-segue ako. With regards sa wage scale, minimake sure natin na kahit papaano mas mataas ng bahagya lang yung mga pinapasok nating wage scale ng mga AMOSUP enrolled vessels kung saan sumasakay mga Filipinos compared doon sa mga non-CBA na ano. So, talking about the membership, Attorney Mickey, of course, may mga seafarers nakakakita. Ang dami namang benefits ng AMOSUP members. May hospital silang sarili, meron silang mga facilities. Kasi meron din tayong mga sports facilities, meron tayong yung dorm, sailors' homes, and sa Intramuros pa lang, 3 na yung sailors' home doon. So, may mga nagtatanong, paano ba maging member ng AMOSUP? Pwede ba ako mag-apply bilang seafarer? So, how does it work? Can you walk us through how seafarers become members of AMOSUP? Okay. We always get that question actually. Ang palagi po naming sinasagot when it comes to this question is that once that a seafarer o simulan ang seafarer na Pilipino ay sumakay sa isang barko na enrolled sa AMOSUP, automatically po sila ay nagiging membro ng AMOSUP. So paano ba nasasabi na enrolled ang vessel sa AMOSUP? It would actually depend on the employer. Sila po mismo ang lalapit sa atin or tayo minsan lumalapit sa kanila to negotiate or to make sure na magkakaroon tayo ng CBA with them or minsan Memorandum of Agreement na i-enroll nila yung AMOSUP i-enroll nila yung vessels nila sa AMOSUP para yung mga Filipinos na Filipino crew na sumasakay doon ay maging miyembro ng AMOSUP. So again, it's automatic po. Basta ang Filipino crew sumakay sa AMOSUP enrolled vessel, automatic po member na sila ng AMOSUP. Paano nila malalaman kung ang sinasakyan nilang barko? Ito another tanong na naman to. Usually, paano nila malalaman na enrolled po sa AMOSUP yung vessel? Again, makikita po yan sa employment contract nila. At doon po sa barko mismo. Kung tinatamad po silang magbasa, they can always ask their agencies. Kung AMOSUP. Kung AMOSUP enrolled ba yung vessel na sasakyan nila or sinasakyan nila. Or covered ng AMOSUP CBA. Yes. Okay. So, talking about the rights of Filipino seafarers, because as a member of the legal part of the legal department, it's one of the things na priority niyo po talaga. So kanina po nabanggit niyo yung Maritime Labor Convention. So may mga iba kasi na hindi pa talagang nabasa from cover to cover yung Maritime Labor Convention. Pero in a nutshell, bakit sinasabi na ito yung Bill of Rights ng seafarer? Ano ba yung nakapaloob sa Maritime Labor Convention? Okay. Just an overview lang po with ng MLC. Na doon po nakalagay kung ilang oras lang ba dapat nagtatrabaho ang seafarer. Ilang oras ba or ilang araw ba ang off na kailangan nilang ibigay. Nandun din nakalagay kung magkano ba ang minimum dapat sinasahod nila. And kung ano yung mga dapat na makikita nilang kalinisan. Yung kalinisan ng barko. Kung ang barko bang sinasakyan nila dapat meron silang personal hygiene na tinatawag, kung kumpleto ba yung facilities ng barko nila. Yeah, the facilities, yung sa tulugan nila, and even yung mga medicines, yung availability ng ganong mga basic necessities. Kasi syempre, pag yung mga long voyage, wala namang hospital na hindi ba na pwedeng puntahan. So, just to make sure na yung living and working conditions nila sa barko ay maayos. Maganda. Yes. Okay. So, Attorney Mickey, isa sa, of course, ang members ng AMOSUP nasa more than 100,000. Yes. And meron dyan, parang nasa 5% or nasa 5,000 ay women. So, ano yung mga current na programs ng AMOSUP for the women seafarers? I'm sure meron tayong mga DEI. Yes. Isa po sa mga additional advocacies ng AMOSUP, no, is yung, of course, DEI, yung binanggit po ni Ms. Cams, yung Diversity, Equity, and Inclusion, which doon po natin pinapasok na malaman or
spread yung information with regards sa ano ba ang karapatan ng mga babae, ano ba yung hinihingi ng mga babae. Lalo na ngayon, nakaka-ratify lang ng Philippines, no, ng ILOC 190 or yung Freedom from Violence and Harassment in the Workplace. Again, yung po kasing yun, yung ILOC 190 na yun, hindi lang naman siya para lang humingi ng equity. Hindi equity ang hinihingi nating mga babae. It's equality. So, yung AMOSUP, ang pinaglalaban lang, hindi naman pinaglalaban. Nire-raise lang naman natin talaga is yung awareness na hindi na lang po pang lalaki ang seafaring industry. Marami na rin po tayong mga babae ngayon na sumasakay sa barko. It's becoming a really inclusive Yes. industry. And it's also one of the things na we are grateful na sinusuport din ng gobyerno natin, Yes po. encouraging not just men but also women to explore a career in the maritime industry. Even sa MAAP, yung Maritime Academy of Asia and the Pacific, yung ating training and education arm, meron din tayong mga babaeng kadete dyan. Ang dami And na. ang dami na. And meron din tayong mga women na nagiging chief engineer, Yes. master mariner. We are now, sa MAAP, which is, under ng AMOSUP, marami ng babaeng seafarer ang na-produce nun. Just recently, last year, nag-produce sila ng first female na chief engineer. We also, Sa Unitankers. yes, ng nasa Unitankers ngayon. And nagpo-produce na rin sila ng captains. Master mariners. Ngayon, meron na din. So, doon pa lang, pinapakita lang naman natin na kung ano yung kayang gawin ng mga lalaki, kaya na rin gawin ng mga babae. Right. Diversity, equity, and inclusion. Right. And we are grateful kasi yung mga leaders ng AMOSUP, like si Vice Admiral Santos, Vice Admiral Eduardo Santos, who's the Executive Vice President of AMOSUP and also the President of MAAP, he's very supportive of all the cadets, regardless of gender, in really upgrading their skills. I know that there have been a lot of mga upgrades sa facilities ng MAAP, sa mga simulators, sa mga programa. And yan yung i-discuss natin sa mga susunod na episodes. Iisa-isahin natin yung mga service units ng AMOSUP. So, isa yun sa mga edge talaga ng AMOSUP as an organization. Napaka forward-thinking, forward-looking ng leadership. So, Attorney Mickey, anong masasabi mo sa takbo ng industriya? Papunta tayo sa green shipping, di ba? Just transition kasi is one of the advocacies that we are really strongly pushing, and AMOSUP is at the forefront of that. We are working really closely with the International Transport Workers Federation in ensuring that no seafarer will be left behind in the just transition in the maritime industry. So what can you say about that? Yes, with regards to just transition, andito tayo. We are trying to adapt kung ano man yung binabato sa atin ng mundo. We are trying to adopt with helping our seafarers na mag-upskill. We are trying to give them the opportunity with the help of MAAP na magkaroon sila ng free, seminars. Na nagme-make sure na maka-adapt sila kung ano yung hinihinging advancements ng maritime industry. So, with the help naman ng AMOSUP, alam ko naman na siguro ang just transition it is really on top of the issues right now. Ayun lang, we are trying to adapt to whatever is the maritime industry is throwing at us and making sure lang na all the seafarers are at par. Again, at par. Yun lang naman ang hinihingi natin always. We are of equal sa lahat ng nationality. So, kung ano ang kayang i-upgrade ng iba, itatry nating mag-adapt doon. Kasi ganun yung naging thinking ng ating mismong founder ni Captain Yes. Oka na kaya tayo nagkaroon ng AMOSUP kasi ginusto niyang makita na ang mga Filipino seafarers merong laban sa ibang tao. He's a really visionary leader. Yes. Talagang holistic yung approach ng AMOSUP when it comes to uplifting the lives and livelihood of Filipino seafarers. So, sinasabi nga natin palagi, si Captain Gregorio Oka yung nagtatag nung pundasyon which is very strong, and si Dr. Conrado Oka naman yung nagbi-build on that foundation. And now, how many branches do we have now, Attorney Mickey?
Medyo marami-rami na wait lang. Sorry. It's Manila, Cebu, Davao, Iloilo, Bacolod. We also have a clinic sa Dagupan. And yung ginagawa natin ngayon, CDO. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yan. So talagang nilalapit ng 7. Amosup. Sorry. 7 branches Yes. across the country. So talagang si Amosup nilalapit niya sa mga miyembro, sa mga pamilya ng mga Ng mga miyembro, seafarers. yung serbisyo ng Union. Yes. So, sa mga susunod na episodes natin, ay tatalakayin natin naman yung yung mga iba't ibang service units, and of course you will also explain to them yung eligibility. Sino ba yung dependents ng seafarers? Maraming, yan. Yan. Na tanong, ganun. Sino po ba ang kailangang dependents ko? Yes, yan. So sa mga susunod na episodes, sana samahan niyo po uli kami at ito yung mga tatalakayin natin, and we will also open an email address where you can send in your questions and sisikapin po namin sagutin yung mga katanungan ninyo. Attorney Mickey, time flies. We're only a few minutes away from the end of our first pilot episode. So siguro ang mensahe mo na lang, Attorney Mickey, sa mga members and all of the Filipino seafarers on board the world's fleets. Yes. Sa ating mga mandaragat po, ang madalas po naming sinasabi sa Union is, know your rights. Be informed. Kayo po sa sarili nyo, sana alamin nyo kung ano yung para sa inyo, ano yung rights ninyo. So, para po sa mapadali yung ganung buhay, magbasa po tayo. Hindi, kasi marami po talaga seafarers. Ang tanong is, paano ba ganito, paano ba ganyan? Madali lang, or ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan? Malalaman niyo po agad yan. Pag umpisa pa lang, tinatry nyo na pong basahin kung ano yung employment contracts nyo, ano yung nasa CBA ninyo. And then, nandito lang naman po kami. Kung kayo'y naguguluhan, kung may tanong po kayo, nandito kami, Union, nandito po ang Amosup, para po i-explain sa inyo kung ano yung mga hindi po ninyo naiintindihan. And always, of course, mag-iingat po kayo. Hindi lang kayo, mag-ingat kayo para sa pamilya po ninyo. Hindi po madali ang trabaho nyo, kayo ang tumutulong sa amin. Kaya nasa inyo pong mga kamay ang future ng Amosup, ang future din po ng ating maritime industry. Maraming Yes. salamat po sa inyo. Yes, and of course we reiterate yung talagang pagiging bukas ng Amosup Yes. sa mga miyembro at sa mga dependents. This is the reason why yung mga serbisyo natin hindi lang para sa mga miyembro, para sa buong pamilya siya. Yes Hindi po, ba? it's always for the Kasi family. ang vision ni Captain Oka when he founded Amosup, kapag nasa barko, yung mga miyembro, ayaw niyang nag-aalala pa sila na kumusta kaya yung pamilya ko? Naku, baka may sakit yung asawa ko or anak ko. At least alam nila na andyan yung mga Amosup Seamen's Hospitals Yes, para always open for always open, para pagsilbihan, para tulungan yung kanilang mga pamilya. Okay, so having said that, next week po, ang pag-uusapan natin actually ay yung isa sa mga flagship service units ng Amosup, ang Family Medical and Dental Plan na hinahatid po ng Amosup sa pamamagitan ng mga Amosup Seamen's Hospitals sa Manila, Cebu, Iloilo, Davao City, yung bago po nating medical facility sa Bacolod City, at yung ating satellite clinic sa Dagupan. So, again, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa Family Medical and Dental Plan, tungkol sa mga Seamen's Hospitals po natin, ay pwede nyo pong ipadala yan sa alagangamosup@gmail.com at sisikapin po natin na sagutin ang mga tanong nyo tungkol sa Family Medical and Dental Plan or FMDP at sa mga serbisyo po sa Seamen's Hospitals across the country. Sa susunod po nating episode, kasama naman yung resource person natin or yung panauhin natin, naiimbitahan natin from the Seamen's Hospital po mismo. Ayan, para mas malinaw na yung mga katanungan, yung mga frequently asked questions ay masasagot natin sa programa. So, para naman po sa contact details ng Amosup, I'm sure marami kasi meron po tayong mga social media. Meron tayong Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group. So dyan po namin pinopost yung mga announcements ng ating union, yung mga activities, at yung mga information po, very relevant information for all of our members and dependents. So sana po ay i-like and i-follow nyo yung
like and follow yung mga AMOSUP official social media accounts natin on Facebook, AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. And meron din po tayong telephone, AMOSUP Contact Center or ACC. Ang telephone number naman po natin ay 632-8527-8491 hanggang 98. Again, that's telephone number 632-8527-8491 hanggang 98. For mobile naman po, pero ito po para lang sa calls. Again, calls lang po to. Hindi po to nakaka-receive ng text messages. But you can call us po via mobile. Kung Globe po kayo, Globe subscriber, it's 63945-795-5345. Kung Smart naman po, 63920-437-1496. And again, wag niyo po kalimutang i-follow and i-like yung ating AMOSUP official Facebook page and AMOSUP official Facebook group. Pag meron din po kami mga nilo-launch na mga contest, gaya ng Day of the Seafarer, dyan po namin pinopost. And mga imbitasyon sa mga events natin, dyan po namin pinopost. And meron din po tayong AMOSUP official YouTube channel. Okay, meron na po tayong mga na-upload dyan ng mga videos tungkol sa ating union at sa mga service units natin. Pero mas magiging active po yan sa mga susunod na buwan. Baka mag-vlog na po kami ni Attorney Mickey. Joke. Pero kasi dyan po natin balak i-post din yung mga videos, yung mga step-by-step, mga instructional videos kung paano ba kumuha ng ID. Yung pala, yung isa pa nating dinidiscuss kanina, yung record section ng AMOSUP. Opo, kung saan nila pwedeng... Doon sila pwedeng kumuha ng IDs nila for the seafarers themselves and their families. Right. Meron, doon po kayo dediretso and yun, always po, humihingi po kami ng tulong sa inyo actually to make sure that you are properly accommodated. So, sana po, kada baba ng seafarer, lalo na't alam nilang AMOSUP member sila, mag-update po kayo ng 201 file for faster and easier processing po ng mga kailangan niyo. Hindi lang sa mismong sa atin, sa center, kundi pati sa mga other facilities all over the Philippines. Yes, napaka-powerful po ng AMOSUP ID ninyo dahil bukod sa pag-avail ng mga services sa AMOSUP service units, ay pwede rin po kayo makakuha ng 5% discount sa Duty Free Philippines. So we recently signed a memorandum of agreement with Duty Free Philippines Corporation. And kapag pinersent nyo po ang inyong AMOSUP ID, ay makakakuha kayo ng 5% discount sa Fiesta Mall, Duty Free Philippines Fiesta Mall, at sa Duty Free Lux Mall. Ayan. So, wag niyo po kakalimutan kumuha ng AMOSUP ID sa Intramuros. Madali lang pong hanapin ang aming record section. Special shoutout kay Sir Ricky, head ng aming records department. So, kunin niyo na po ang AMOSUP ID ninyo. And of course, we have a website, Attorney Mickey, www.amosup.org. Ayan. Kung meron din po kayong queries, meron po dyang section where you can send us an email. Pwede nyo rin po kaming ma-reach dyan. And yon, muli maraming salamat po sa mga tagapakinig natin. Salamat sa pagsubaybay sa unang episode ng ating programa. Syempre, salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aison, Sir Milo Jonella, J. Arevalo, ang ating producers na si Erwin Peñano at Jerome Toledo. At syempre, sa napakaganda at napaka-blooming at napakatalinong resource person natin, si Attorney Luis Micaela Escarilla, or Attorney Mickey for short. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSUP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSUP. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.